Mukhang malapit na ang Milwaukee mga kabasketball sa isang trade agreement para sa kanilang superstar. Sa parami ng mga balitang lumalabas mga kabasketball, that things are picking up dahil ang isang Giannis trade ay tila nangyayari ng mas maaga rather than later. Habang sinusubukan ng mga koponan na magtulungan to get all the moving pieces in place, nakikinig pa rin ang Bucks sa lahat ng mga options upang matiyak na gagawin nila ang best deal na inaalok sa kanila. Si Michael Scotto mula sa Hoops Hype mga kabasketball, ay recently released ng isang intel piece na may mga detalye ng kung ano ang nangyayari sa mga trade discussions. Ayon kay Scotto, ang deal ay nakasentro kay Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. at first round draft pick compensation. Other iterations of the deal mga kabasketball have also included Kasparas Jakushanes, Nikola Jovic, at Pelle Larsson. Ang Pistons ay tila ang koponan na most set on acquiring kay Tyler Herro sa isang deal with tradable assets such as Ron Holland, Duncan Robinson, Isaiah Stewart, at mga first-round draft pick, ayon kay Mike Scotto. Gusto ng Bucks na makakuha ng isa pang batang player na si Holland at nagpakita ng interes kay Stewart sa mga nakaraang taon. Mayroon ding paniniwala na si Duncan Robinson ay maaaring e-trade pabalik sa Miami sa isang blockbuster deal. Ang Pistons ay sabik na makakuha ng scoring at playmaking sa paligid ni Cade matapos mag-struggling na magkaroon ng secondary ball handler noong nakaraang season. Ayon kay Anthony Irwin, isang Los Angeles Lakers insider, ang Lakers ay nasa hot pursuit kay Detroit Pistons bigman Isaiah Stewart. Ang experience ni DeAndre Ayton ay isa sa mga gustong ibalik sa kanila ng Lakers sa lalong madaling panahon at kung walang starter-level center sa open market, sa free agency, makakahanap ang Lakers ng bagong start kung maaari nilang i-trade ang defensive-minded na si Stewart. Ito ay magiging quite the full circle moment upang makita sina Isaiah Stewart at LeBron James na maging teammates, pagkatapos nating makita ang isang madugong Stewart na hinahabol si LeBron, ilang taon na ang nakalilipas. Don't rule the Celtics out yet either. Si Jaylen Brown ay still on the table pa rin upang magawa ang isang deal kay Giannis sa Boston. Ayon kay Mike Scotto, habang si Jaylen Brown ay i-trade sa Bucks, seems like an unlikely scenario, don't rule it out. Sinabi ni Mark Spears ng ESPN na hindi gugustuhin ni Brown na maglaro para sa Milwaukee, but that doesn't mean ang deal is a no-go, if he is dealt there as Milwaukee, could always flip him later, ngayong off-season. Malaki rin ang naging usapan ng Portland para kay Giannis Antetokounmpo. Hindi lang para makuha ang superstar, kundi para makatulong na mapadali ang deal sa Boston Celtics para makuha si Jaylen Brown. Ito ay ayon kay Sam Amick ng The Athletic at Mike Scotto ng Hoops Hype. Sa alinmang paraan, handa ang Trailblazers na gumawa ng win now move. Mayroon silang best trade assets na iaalok sa Bucks by sending Milwaukee back control sa kanilang mga picks sa 2028, 2029, at 2030. Binanggit din ni Mike Scotto na ang Los Angeles Clippers bilang isang koponan na maaaring humahabol kay Jaylen Brown. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga Pacers pick sa 2026 at 2029, magagamit nila ang dalawa sa mga trade para makuha ang All-NBA guard forward. Binanggit din ni Scotto na ang Bucks ay mga fans of Keaton Wagle kung makukuha nila ang number 5 overall pick. Wagler shot up draft boards after a terrific freshman season sa Illinois Fighting Illini. Ang isang 3-team deal sa Los Angeles ay nagbibigay sa Bucks ng intriguing trade package in return. Habang ang Minnesota ay nag-aatubili na i-trade si Jaden McDaniels sa anumang deal, handa silang ilipat siya para kay Giannis o Nikola Jokic, ayon kay Mike Scotto. This speaks to how highly they view McDaniels in Minnesota. Gustong-gusto ng Minnesota na makahanap ng isang star na ilalagay sa tabi ni Anthony Edwards, at sa Western Conference na puno ng talento, ang ceiling ng Timberwolves ay napakataas lamang kung saan sina Anthony Edwards at Jaden McDaniels ang best two players sa roster. Ang Timberwolves ay nangangailangan kay Giannis ng higit pa kaysa sa Bucks na nangangailangan kay McDaniels, at ang Minnesota ay doesn't have nearly the amount of assets na maaaring i-offer ng ibang mga koponan. Ang pinakamalapit na deal on the table ay lumilitaw pa rin ang Miami Heat trade package kung saan ang Detroit ay nagsisilbing koponan na malamang na makuha si Herro at pagkatapos ay isang 4-team swapang upang makuha ang iba pang mga pieces na kakailangan ning ilipat upang magkasya ang salary into the books. Ang Los Angeles ay ang pinakabagong koponan in the mix para sa isang 4-team deal, but don't rule out this trade possible getting bigger.
Malinaw na ang isang deal ay malapit ng matapos dahil ang paniniwala ay nais ng Bucks na gawin ito bago ang NBA draft. Ang pressure ay nasa iba pang mga koponan dahil hawak ng Bucks ang lahat ng leverage para sa kanilang superstar.